So, i-share ko nga pala sa inyo yung mga pangyayari noong Holy Festival last March. Isa nga pala to sa rason kung bakit kami din nagpunta ng Delhi. At ito nga rin ang dahilan kung bakit sinakto ko ng March ang punta ko sa India. Dahil honestly, gusto ko talaga ma-experience first hand ang makapag-celebrate ng festival dito. So, habang nasa biyahe nga kami ni Abby, may biglang namalimos sa kanya dyan. And alam niyo ba, naisa to sa mga culture shock ko dito sa India kasi yung mga transgender dito sa Delhi, madalas mga namamalimos, mga pulubi, ganun. Hindi ko alam kung sa Delhi lang ba nangyayari yan or sa other states din. Pero sa base experience ko kasi, parang dito ko lang siya na-experience and nakita. Para kang nasa Quiapo. And ang explanation nga daw doon is, dito daw sa Delhi, hindi daw masyado tanggap ng society sila. So, ganun. Hindi ko sure kung accurate yun pero yun lang kasi yun yung naririnig ko sa iba. So, meron nga pala tayong imi-meet na Filipino-Indian couple today. And isa nga pala sila sa nag-invite sa amin na mag-celebrate ng Holi dito sa India. Alam ko naman nakilala nyo na din sila. Ayan nga pala si Pavan and Yan. Actually, dapat 3 couple kami dito. Kaso kasi hindi natuloy sila Ate Faye. So, ayun, 2 na lang talaga kami magkakasama. Ano, naglaro ka? Ha? Naglaro ka? Ba't Hindi, nasprayan kami doon. That's why ganito na kami. Ito meron dami. So, nawala na sa focus yung aking cellphone, no? So, ganito pala sa kanila, may pa-short pala sa kanila kapag maglalaro pa ng Holi dito sa community nila. And sabi nga ng kuya ni Pavan is, ito daw yung pinaka-malinis na Holi na may experience namin. I mean, normal lang yung may mga colors, pero hindi sila hardcore maglaro ng Holi. Like somehow, kung hindi ka naman nila masyadong kakilala dito, hindi ka nila lalagyan ng kulay. Unlike kapag sa labas ka talaga nag-celebrate ng Holi, kahit hindi mo kilala, kahit nadaanan mo lang sa daan, talagang lalagyan ka nila ng kulay, ganun. Which is maganda siya sa mga first timer katulad ko na a-attend ng Holy Festival. And bago pa nga kami makapaglaro, niyaya nila kami muna kumain. Meron pala silang mga free food dito, ganyan. And hawak nga pala ni Ian yung stuff. Sige. Potato and what? It's just potato and some masala. Oh, that is chickpeas. Chickpeas. Yeah. Ba yan? Mamaya hindi masarap ha. How is it? Yeah, let it settle. Sweet and sour. Sweet and sour. Do you like it? So, after nga nitong panipuri namin na una, meron nga pala pinatry sila sa akin na kasunod, pero iba naman yung sauce niya, and iba yung amoy niya, mga mi. Actually, dito sa mga food trip ko dito sa India, manonotice nyo na lagi ko inaamoy yung pagkain. Doon ko kasi nalalaman kung anong lasa ng food. Pero kay Abby, hindi niya magets yun, kasi parang ang tingin niya sa akin, para daw akong aso. Oh, aso yun. So, yung lasa pala ng panipuri, nakadepende talaga kung ano yung ilalagay mo na juice or dip. And dito ko napagtanto na mas masarap pala siya the more na malamig, ganon. So, dahil playing safe nga si Yean, and alam niyang hindi maganda yung lasa nung na-try ko, hindi niya susubukan yun. So, kung ano yung nakasanayan niya na kainin, yun talaga yung kinain Pag hindi niya kasi nagustuhan yung lasa, hindi na siya nag-explore ng food, ganun. So, after nga namin dito sa Panipuri, meron siyang pinatry sa akin na isa daw sa mga favorite snacks niya dito sa India. Ayun nga yung tinatawag nila na aloo tiki. Aloo means potato daw. So, ayun, sa kanya ko din natutunan yun. So, nag-order nga kami ng 1 serving para matry nga tong aloo tiki. And kung papasa din ba sa taste natin, no? It's gonna be hot, huh? You need to mix it. A little bit. Or you can just eat it like this. It's gonna be hot. It's good? See, told you, that's my favorite. Because you guys eat potato already, so it's not new for you. And habang nagpo-food trip nga kami, ito yung mga kaganapan sa paligid namin. Ayan, naglalaro sila ng Holi. Lalo na yung malapit dun sa pond, kung makikita nyo, talagang mga nagwawala na yung mga tao. Hindi ba iba na rin yung colors nung iba? So dahil tapos na nga kami sa chicha, naghahanap naman kami ng maiinom ngayon. And nakakatuwa dito kasi pati pala mga drinks, ganyan, inumin, free din dito. So, kailangan mo lang pumunta doon sa bawat booth nila and then ibigay yung stub na ginagamit niya yan dyan. And that's it, bibigyan nila kayo ng mga kailangan nyo. So, itong festival nga pala sa loob ng community nila is exclusively to sa mga
tenants or homeowners dito. Pero pwede din sila mag-invite ng friends or guests. So, ganun yung iba dito. Sobrang laki ng community nila. Diyos ko, parang ikaw na lang yung maliligaw pagpasok mo. Kung i-compare nyo pala to sa Pilipinas, is parang mga condominium sa atin. Mas pang rich kid version nga lang siguro to. Sobrang laki and exclusivity nga nila, no? So, ito na nga, nag-start na kami mag-celebrate ng Holi. Nakiparte-party na din kami dito. Kahit di namin kilala yung iba, nakikisayaw-sayaw na kami. Tapos tignan nyo naman yung pando, nagkulay red na siya. Pero pag mga normal days, sobrang clear naman doon ng tubig dyan. Let me see you make some noise! Ayun nga lang, hindi kami na-briefing na sobrang lamig pala dito pag nasa gitna ka kasi yung mist ng tubig and sobrang mahangin. Ang lamig nung lumalabas na tubig kaya hindi din kami masyadong nakatagal, no? And ayan, makikita nyo sila sayaw-sayaw dyan. And ito na nga yung aftermath. Basang sisiw na si Abby dyan. So yung iba pala dito, may mga dalang ganyang pa-colors and nakikibideo na lang kami kasi wala kaming dalang ganyan. At mga time na to, iniisip ko, paano kaya nila tinatanggal yung mga kulay sa damit nila after, kung madali lang bang hugasan. Pero sabi naman nila madali lang naman daw. So after nga nito, nagchismisan na lang kami and then mayat maya naghanap ulit kami ng food trip, ganyan. And ang dami pa nga naming food na kailangang i-try dito. Hindi ko na rin maalala yung mga tawag dun sa iba, pero ang dami nilang pinagkukuha. Ayan, may pansit pa. How is it? It's good? Yeah, all the sweets here are made out of milk. Most of the sweets. Even the ice cream that you're holding. Just the jalebi, try it. No, don't. Sige, dip it first. First you need to try the original baboy. Yeah, sige. You're gonna say even this tastes like milk. You already dipped it in milk. Yeah, try this one. This won't taste like milk. Eat. Is it chips? It's crispy. It's not chips. Lasa siyang donut na deep fried. Ano? Deep fried, crispy cream na glaze. Pero crispy. No. No. But for me, it tastes like singali. What is singali? Singali. It's a snack in Philippines. It's good. It's good. You like jalebi? So, after nga namin mag-food trip, ayan, may nakuha pang cotton candy siya. We've decided na magbihis na, kaya papunta na kami doon sa flat nila Pavan. And habang papunta nga kami doon, is nadaanan namin tong garden nila dito. Napakaganda, ang dami kasing mga flower. Sobrang fresh pa. Sabi nila parang may flower festival kasi nung mga nakaraan. So, ayan. Tapos tingnan sila ate dito, sobrang naging color blue na. Parang si Sadness. Actually, medyo bitin yung stay namin dito, pero kailangan na rin talaga namin umalis ng mga time na to. Since may usapan nga rin kami mag-dinner nila Shirley. And finally, na-meet ko nga rin tong fur baby nila na si Nico. Sobrang cute nito. Sobrang kulit. Na-miss ko tuloy yung mga fur baby ko. And paglabas nga namin is may mga nag-celebrate pa pala dito. Akala namin tapos na yung event. Yung iba pala mga nag-after party pa. And ito na nga yung time na nagbababay na kami sa isa't isa kasi inahatid na nila kami sa labas. Hindi ko na rin na-videohan yung pag-alis namin kasi medyo nagmamadali na rin kami. So, panoorin nyo na yung POV nila dun sa page nila. And after nga namin magpunta dito is napunta kami ng Lodi Garden ni Abby. Habang waiting nga kami kina Shirley and Kapil. So, si Paban nga pala yung nagsuggest dito sa place na to kung pupunta daw kami ng Humayun's Tomb. Daanan na rin daw namin to.
Kaso hindi nga kami natuloy sa Humayun's Tomb kasi si Kuya Guard doon is paano pa kaming iskamin, hindi na rin kami pumasok. Sabi niya kasi is closed na daw, pero meron daw silang special viewing pagdating ng gabi. So ayun, meron siyang sinasabing amount na kailangan daw namin bayaran kung gusto daw namin makita. Pero ang totoo, hindi naman pala talaga nag-i-exist yun. Kaya guys, yung sinasabi ko sa inyo na ilang beses kaming kamuntikan ma-scam and na-scam din talaga kami ng worth 8,000 rupees. Legit talaga yung mga story na yon, hindi ako nagbibiro. And so far sa Delhi ko lang talaga na-experience na ma-scam, pero sa ibang states and other cities naman, wala naman, hindi ko naman siya nasubukan. I mean, hindi ko naman na-experience. Kasi sa ibang states, mas gusto nilang tulungan kayo kaysa lokohin, 'di ba? Supposedly dapat ganun, pero sadly, kahit hindi naman sa India, kahit sa Pilipinas, nako, may mga scammers din. One time naka-experience din kami sa Cebu. So, ayun, lapitin talaga kami ng mga scammers, no? Di ko alam bakit, or baka meron isa sa amin na may balat talaga sa puwet, di lang namin maamin. And dahil nandun na nga sila Shirley doon sa meeting place namin, bumalik na rin kami. Ang pupuntahan nga pala namin tonight is Iskon Temple. Alam ko meron din sa Pilipinas nito and worldwide din siya. Bago nga pala kami pumasok sa Iskon is nakita namin tong sugarcane juice. Kaya napatry din kami kaya sabi nila itry ko daw. So ayun, nabudol na naman ang ante nyo. Try, no? I will video. Hi! Yes, testing. Yeah, they honk here a lot. How is it? Tastes like bamboo. Taste. Have you tasted bamboo? No, not the bamboo itself, but when you smell a bamboo, it smells like that only. हर जगह पैसे दे दो. So, dito ko na nga puputulin to and panoorin nyo na lang yung Iskon vlog namin sa mga susunod na araw. Sana sipagin ulit ako, please lang. And don't forget to follow me na lang din sa mga social media pages namin. Thank you for watching!